Ang bagyong Kalmaegi Tino, ang unang pagsubok bago ang superbagyo noong unang linggo ng Nobyembre 2025, bago pa man tumama ang Super Typhoon Fungwong o Uwan, isang malakas na bagyo muna ang dumaan sa bansa. Si Typhoon Kalmaegi na mas kilala sa lokal na pangalang Tino. Sa unang tingin, tila isa lamang itong karaniwang bagyo. Ngunit sa loob ng ilang araw, ipinakita nito ang matinding lakas at lawak ng pinsalang kayang idulot ng kalikasan. Nagsimula si Tino bilang isang low-pressure area sa silangan ng Visayas. Habang tumatagal, mabilis itong lumakas at naging ganap na bagyo. Pagsapit ng Nobyembre 4, tumama ito sa silangang bahagi ng Luzon na may dalang malakas na hangin at ulan. Sa bawat pag-ikot ng hangin, mga puno ang nagsipagyuko, mga bubong ang nagsiliparan, at mga alon sa dagat ay umabot ng higit 10 talampakan. Maraming probinsya sa Hilaga at gitnang Luzon ang labis na naapektuhan, kabilang ang Isabela, Cagayan, Aurora at Nueva Ecija. Ilang bayan ang nalunod sa baha matapos umapaw ang mga ilog at dam. Sa ilang lugar, inabot ng tubig baha ang bubong ng mga bahay at daan-daang pamilya ang napilitang lumikas kahit 10 oras ng gabi. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng agrikultura. Ayon sa mga ulat ng Department of Agriculture, tinatayang mahigit per 3 bilyon ang kabuang pinsala sa mga taniman ng palay, mais at gulay. Para sa mga magsasakang ilang linggo na lang sana bago ang anihan, isa itong matinding dagok. Marami ang napilitang magsimula muli, kahit halos wala nang natira sa kanilang kabuhayan. Sa gitna ng unos, kapansin-pansin naman ang bayanihan ng mga Pilipino. Sa mga evacuation centers, nagdala ang mga lokal na residente ng pagkain, kumot at mainit na sabaw para sa mga lumikas. Ang mga lokal na pamahalaan at volunteer groups ay nagtulungan sa rescue at relief operations, habang ang mga sundalo at pulis ay walang tigil sa pagsagip sa mga naiwan sa bubungan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, mas lumala ang sitwasyon. Halos buong rehiyon ng Hilagang Luzon ay walang kuryente. Maraming kalsada ang hindi madaanan dahil sa landslide at ang supply ng tubig ay naputol. Dahil sa lawak ng pinsala, idineklara ng pambansang pamahalaan ang National State of Calamity. Ang deklarasyong ito ay layuning mapabilis ang paglabas ng pondo para sa tulong at rehabilitasyon, pati na ang agarang pag-ayos ng mga nasirang infrastruktura. Habang unti-unting umaalis si Tino palabas ng Philippine Area of Responsibility, naiwan nito ang isang malungkot na larawan, mga sirang bahay, mga basang alaala at mga pusong sugatan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang bawat Pilipino. Ang mga tao'y sabay-sabay na naglinis, nag-ayos at muling bumangon. Dala ang pag-asang kung nalampasan natin si Tino, kaya rin natin ang susunod. Hindi pa alam ng marami noon na ilang araw lang matapos si Tino, darating ang mas mabagsik na super typhoon Uwan. Ngunit ang karanasan kay Tino ay nagsilbing paalala na sa panahon ng sakuna, ang pagkakaisa, kahandaan at malasakit sa kapwa ang tunay na sandata ng Pilipino.